in the morning, when I feel the wind blow across my face, and when I hear the sound of children playing, I know it's all part of God's amazing grace. And I believe there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. I believe in a man, his name is Jesus. And I believe that he gave his life for me. Oh, I was there the day my mama went to heaven. I held her hand as she closed her eyes to sleep, and I felt the power of 10,000 angels take her soul away to be crowned at Jesus' feet. And I believe there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. I believe in a man, his name is Jesus. And I believe that he gave his life for me. Oh, I believe that he gave his life for me. Sing the wondrous love of Jesus. Sing his mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven,
we'll sing and shout victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. It's a blessed morning to each everyone. Good morning, and really praise God for another episode here in Newman every morning. Ano po, at developing a strong faith to God, at salamat sa Panginoon na tayo po ay muling merong programang nagpapalakas, no? Papalakas ng ating buhay Kristiyano. Yan naman ang pinakamahalaga, mga kapatid. Lumakas tayo sa magitan ng salita po ng Diyos, at patuloy tayong kilusin ng Panginoon, ano? At magandang umaga, at once again, this is Bar Jobs, ang aking kasama ngayon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. At magandang umaga, bati muna natin sila Bar Jobs. Amen. Good morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. So ka, Brother Jobs, para hindi ka hati yung ano mo. Join po ulit. Salamat Amen. po sa Panginoon. Salamat po sa privilege, Pastor, at praise God. At good morning po sa lahat. Good morning po sa mother ko po, Nanay Lorlina, Mama Amen, Lorlina amen. sa Patose, kay Nanay Amalia, kay Sister Grizel, good morning. Morning din po kay Sister Bona. Good morning din po kay Brother Mac. Good morning, Brother Mac, sa mga kasama nyo dyan sa Highwaycom. Perth Mission. Perth mission natin sa highway, sa doon naka-base ngayon sa Highwaycom. Prayerfully sa magkaroon po tayo ng Amen. building dyan. Of course, good morning din po kay Nanay Helen. Good morning, Nanay Helen. At salamat po sa patuloy niyo po na pakikinig ng salita ng Diyos. Good Amen. morning kay Brother Janver. Morning, bro. Morning kay Sister Ronalet. Good morning, sis. Amen, amen. Morning, Brother Samuel. Good morning sa iyo, bro. Era si Brother Morning, Samuel talaga. Araw-araw ko na nakikita dito, Brad. Amen. Talagang lumalago na siya sa faith. Nandito rin si Zachary ngayon eh. Zachary, good morning, Brother Zach. Say good morning, Zach. Yun, morning, Good Brother. si Sister Bella at si Josh at they are also watching. Mga anak na involved sa ministry, biyaya ng Diyos, Amen. Brad. Yan ang dapat natin pagpasalamat sa Panginoon na yung mga anak natin ay nasa gawain. At in-encourage ko rin yung mga kapatiran na dalihin nyo rin yung anak ninyo sa gawain ng Diyos. Hindi kayo magsisisi. Ano? Nagpapasalamat ako sa ganyan. Ano? Sige po, sino pa ba dyan nandyan? Ba't mo baka meron pa dyan eh. Diyan na rin si wife, Crisel, ano? Yes, Sister Grizel and Sister Grizel. Amen. I think yung iba siguro magbe-break pa lang, Pastor. At Oo nga. naka-join sila. Tama. Magbe-break pa lang sila. Ganun pa man, mga kapatid, ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nagkausap-usap muli sa salita po ng Diyos. Amen. Patuloy na mag-uusap-usap muli sa salita ng Diyos. Yan ang naman po ang pinakamahalaga ngayong umaga, yung malaman natin ang salita ng Diyos. Alam mo yun, maaga pa lang pinagpapasalamat na natin ang Diyos sa kanyang salita. Alright, so I hope we're ready po. Magandang umaga muli sa mga kapatiran natin sa Perth Mission at dito rin po sa Newman. Iniimbitahan ko po kayo mag-join. Ano? Walang exempted dito. Lahat kayo ay kasama. Kung membro kayo ng church, lahat kayo rito dapat ay nakikita ko po sa gawain ng Panginoon. Alright, so tayo muna ay babasa ng Biblia at naniniwala ko na meron tayong matututunan ngayong umaga na magpapalakas po sa ating buhay Kristiyano. Yun naman ang pinakamahalaga, Brother Jobs. Ano? Amen. Tayo po ay patuloy na gagamitin ng Diyos. Ito si Brother Jobs ay kasama ko na ito 7 years ago. And I really praise God na nagkakasama pa kami ngayon. Ibig sabihin, hindi lahat ng naging kasama ko rito ay nandito pa. Pero mali yung kaisipan na matira matibay. Hindi.
matira ang matapat. Amen. Buti na lang, Brad, di ka naging class matapat, ano? Buti Faith ka nga. walkers, faith walkers. Faith walkers ba, bro? Faith walkers. Shout out sa mga faith walkers. Oh, shout out sa mga faith walkers natin. Bihira talagang ginagamit tayo ng Panginoon. Amen. Alright, buksan natin ang ating Biblia sa 1 Kings chapter 12 at basahin natin yung verse number 22, no? Hanggang verse 23 and 24. Okay, sabi po ng Biblia, okay, but the word of the God came unto Shemaiah the man of God, saying, Speak unto Rehoboam, the son of Solomon, king of Judah, and unto all the house of Judah and Benjamin, and to the remnant of the people, saying, Thou sayest the Lord, ye shall not go up, nor fight against your brethren, the children of Israel. Return every man to his house, for this thing is from me. They hearken therefore to the word of the Lord, and return to depart according to the word of the Lord. Amen. Let's pray, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Yes. Pagpalain niyo po ang aming pag-uusapan. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan. Thank you, Father, that each everyone here is joining and have hungering and thirsting of your words. And bless each everyone here, wherever they are, oh God. God bless them, and Lord bless their heart, bless their work, Yes, Lord. and protect them from any kinds of accident, and protect them from any kinds of destruction of our enemy, Satan. I pray, Lord, for the Word of God that we hear this morning, and help us to grow and develop our strong faith to God. Forgive us our sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Alright, magandang umaga muli sa ating mga kapatiran. Magandang umaga kay Zachary. Good morning, Brad. Zachary. At salamat sa Panginoon. Buka na maayos, anak niya. At pagpalain tayo ng bawat isa. Alright, dito po sa ating binasa, mga kapatid, ano, gumaalala niyo yung istorya. Alalahanin natin yung istorya. No? As we remember the story, this is the time of reign of King Rehoboam. But King Rehoboam, like what we said for how many weeks now, that he ignored, godly counsel, and he ignored godly influence. And the Bible says the kingdom of Israel is divided into kingdoms now: kingdom of Judah and Benjamin, and the 10 tribes. The Bible says King Rehoboam start to fight and gather his 180 army, Brother Jobs, to fight back. And the Bible says, and the word of God came. Okay? And the Bible says, speak to Rehoboam. And the Bible says, go not, sabi ng Biblia sa verse number 24, ye shall not go up nor fight against your brethren. So, imagine, brethren, dito, binasa natin yung kahalagahan, no? The importance of the Word of God. Kaya makikita po natin sa ating binasa kung ano ang kahalagahan nito. At naniniwala ako na mayroon may share dyan si Brother Jobs. Anong kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pamilya at sa ating mga anak, ano, Brother Jobs, especially sa iyo, may 3 kang anak at ako ay may 1 pang anak at may paparating pa. Pero hahabulin ko yung 3 mo rin, brother. Biyaya ng Diyos, okay? At si Brother Jobs ay makakapag-share sa atin kung anong kahalagahan ng salita ng Diyos. At naniniwala ko, Brad, na alam mo kung paano i-share yan. Kasi graduate ka na sa Bible School. Naniniwala ko yung mga kasama ko rito ay talagang dumaan muna sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi ako dito nag-assign ng mga hindi pa talaga dumadaan sa training, ano? Napakalaga ng training. Kasi ako dumaan sa training, so lahat tayo dapat dito dumaan sa training. Yan ang maganda po sa ating gawain, ano? Tayo ay talagang napapatunayan natin ang Word of God ay subok na natin at napatunayan natin sa ating buhay. Alright, Brother Job, sige po, paki-share lamang po sa ating mga kapatid ngayong umaga. Amen. Praise God po. Thank you, Pastor. At salamat po sa Panginoon ng hinga po about the importance of the Word of God. May salamat po ng umaga. At
humingi ako sa Panginoon ng wisdom, paano po yung share po ng testimony na nangyari po sa buhay ko. Mm. Karamihan po sa atin sa lahat, hindi po nakakakilala sa akin na ako po ay nakaranas po ng broken family, nakaranas po ng separation, and that time hindi pa po ako malapit sa Panginoon, wala pa po akong church, wala pa po akong nagka-counsel sa akin about the Word of God. During that time, lagi ko po nga sinasabi pag nagte-testimony about talagang pinakamalapit na po siguro na phrase or word is during my rock bottom of my life, yung darkest moment of my life, na nagsisik po ako ng counsel, ng words na maririnig through, of course, praise God naman, hindi natin na minamaliit o sinasang-ayunan yung may mga lawyers, may mga counselors, na marriage counselor. But when I started to seek God, the Word of God changed my life. And when I hear the Word of God, starting to seek the Word of God, of course, in the church services, in church service, Bible studies, wala na pong iba siguro na the best na makapakarinig ng salita ng Diyos, bukod sa pagbabasa ng salita ng Diyos. That time, of course, hindi ko pa po maintindihan, nahirapan pa kong mag-interpret. The best na talaga yung puntahan mo talaga is pakikinig ka sa binigay sa iyo ng Panginoon, pastor mo, na makikinig ka ng salita ng Diyos, ng Word of God. And that time, that changed my life. It changed my life na instead of parang nangyari dito nga sa kay Rehoboam at saka kay Jeroboam, nagkaroon ng division, nagkaroon ng separation, instead na magiging peace, magkaroon ng reconciliation, ay nagkaroon pa po ng it creates pa po ng fighting, it creates pa po ng division. But salamat po sa Panginoon, because of the Word of God, God reconcile, God make my family together. Because of the wise counsel, yung sabi ko dito kung wise counsel, ay pinanggagalingan ko nito, ay Word of God. Because of wise counsel, my broken relationship was restored, because now because of the Word of God, I have a relationship to the Lord Jesus Christ. And salamat po sa Panginoon na because of my relationship to the Lord Jesus Christ, because of His words, ay naipasa ko rin po sa aking pamilya. Naipasa ko rin po sa aking mga anak, at naipasa ko po ito hindi lamang po sa aking family, magganon din po sa aking mga malalapit sa even sa workmates ko po na naipasa po ito na ibibigay po sa kanila, nasi-share po sa kanila, not only through my words, to the words na lumalabas sa bibig ko, through my action na binago ng Panginoon. Sabi nga po ng Bible sa 1 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. Galing talaga sa Panginoon, may buhay ang salita ng talaga. Diyos. As in talagang profitable of doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. At salamat sa Panginoon, when I seek God, when I seek through the Word of God, I started to know His righteousness. And sabi ng Bible, all these things shall be added unto you. Sabi ng Matthew 6:33. Na simula akong seek, talagang hinanap, at yung talagang diligently seeking, talagang walang excuse para makinig sa salita ng Diyos. Doon na bago yung buhay ko, na bago yung ang family ko. Ngayon, ang salamat sa Panginoon, yung mga anak ko naglilingkod sa Panginoon, kumakanta, at sila po ay nag-serve sa Panginoon. Pinakamaganda doon ay hindi lamang kami po ay naging rock bottom of my life na yon, ay naging lead me to the rock, which is the Lord Jesus Christ. So yung to the Word of God, sa pakikinig ng Word of God, naging mas malapit po ako sa Panginoon Jesus. So yun po, hindi po ako perfect as a family. I'm not perfect. Marami po lagi ko pa pong hinihingi sa Panginoon na baguhin pa po ako ng imomold pa po ako bilang isang Kristiyano na
magagamit po sa sa gawain ng Panginoon. At yun po yung the best blessing na na-receive ko, na never ko pong inisip, na dahil po wala akong counsel, because of the Word of God. The Word of God helped me to enable me in the ministry. The Word of God helped me to be equipped in the ministry, Amen. na kasama po na sa gawain ng Panginoon. Bilang Opo. yun nga, nagbigay sa akin ng dati pride akong tao, naging the Lord Jesus Christ take on control of my life. His Amen. Word take control in my life. And I really praise God for that, na patuloy po ang paghuhumog. God continue help me to mold me because of His words. And now, praise God, because of the Word of God, not only that sabi ko nga po I mentioned about the darkest moment in my life. Now, because of the Word of God, become now from darkest moment of my life, become Amen. a light bearer of the light, which is the Lord Jesus Christ. Praise God. All right. Thank you, Brother Jobs. No, maganda yung sinasabi ni Brother Jobs ito. Naniniwala ko na meron tayong nakita doon, mga kapatid. Kaya nga, let's continue, no? Number 3, let God's word rule your decisions before your emotion do. All right? Sa Tagalog po, mas maganda po ang salita ng Diyos ang nagiging pamantayan natin sa ating mga decision po. Yun ang pinaka-the best na mangyari po sa atin. Ano ho? And I believe it helps you, brothers and sisters, because right in the text, God, the Word of God came, no? Right there in the screen, the Word of God came, the Bible says, and when God's Word rule our hearts, our emotion no longer rule our decisions. Amen. Did you get that, church? Remember, this is the time when Rehoboam received the Word of God. Rehoboam wanted to recover the kingdom, but God wanted to recover his obedience to the Word of God. Like what I said last week, God is interested, or God is more interested in who we are becoming than simply in what we are accomplishing. Diba minsan ganun tayo na meron tayong gustong i-accomplish, meron tayong dapat matapos, pero Panginoon, mas gusto niya po na tayo ay mayroong pagsunod at naghahari talaga yung salita ng Diyos. Kaya nga, bilang tatay din na ngayon, Brother Jobs, ay natutunan ko, simula nung nag-start tayo ng ministry dito sa Newman and dyan sa Perth, ay kung wala ang salita ng Diyos, hindi nangunguna ang salita ng Diyos, hindi mo makikita yung galaw ng Diyos. Yun doon natin makikita yung galaw ng Diyos, mga kapatid. Dapat po ang salita ng Diyos ang nagro-rule. Amen. Let God's word rule your decisions before your emotion do. Bible says in verse 22, God's message stop a war because of His word had authority. You know, if the word of God had authority in our life, brethren, we don't have problem. When God's word rules our hearts, our emotion no longer rule our decisions. That's why I encourage the church, being a Christian, let the Word of God rule, your decisions before your emotion. Don't let anger, like Rehoboam right here, don't let anger make decision that wisdom should make. Minsan, pagka hindi natin nagugustuhan ng isang bagay, at hindi natin nagagawang isang bagay, or tayo ay merong sitwasyon na talagang dadalhin tayo sa pagkainis o yung ating emosyon o pagkagalit. Mga kapatid, wag natin hahayaan yun. Hayaan natin yung salita ng Diyos. Sanayin natin na pagka meron tayong isosolve na problema, pabalik tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga bilang may asawa, Brother Jobs, I experienced this one, and praise God for we will celebrate 10 years of marriage. Salamat sa Panginoon dyan. We will celebrate now at 10 years blessing of our married person and to my wife. One thing I learned every time that we have
problem with my spouse or my wife, I said to him, wife, let's go back to the Word of God. You know, let's pray. I invite them, and yeah, argument is there, fighting is there, but at the end of the day, let the Word of God, rule your decision, especially if you are a husband, or you are a father. Let the Word of God rule your decision before your emotions do. Wag tayo papayag na pagka nagkaroon ng argumento o hindi magkakaintindihan, nag-aaway. Mga tatay, may mga asawa dyan, huwag hayaan na pagka nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, emosyon ang nagro-rule, hindi yung salita ng Diyos. So, hindi tayo perfecto. Araw-araw tayo may pinagdadaanan tayo. Araw-araw may pinaglalabanan tayo. Pero kagaya po ng nangyari dito, kay Rehoboam, pinairal na yung emosyon niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, itigil mo. No? Thou said, the Lord, ye shall not go up nor fight against your brethren. So, if it means, what does it mean? Don't let anger, Rehoboam, make decision. Then wisdom should make. That's why I encourage the church that also, that don't let anger, but let the Word of God rule. Rule your decisions. Don't let anger make decisions that wisdom should make. Sabihin sa Tagalog, huwag hayaan ng galit. Ang magdidesisyon para sa atin. Ako, especially Brad, alam mo naman yan, di ba, Brother Jobs? Yan ang pinakamatinding kalabang ko personally, Pero natutunan ko na rin na yung mga membro na inaasahan mo na magpapasakop sa kung ano itinturo mo ng salita ng Diyos at makikita mo parang sinananadya na hindi nagpapasakop, parang maiinis ka rin, Pero babalik ka pa rin sa sinabi ng Panginoon na let be kind one another. Amen. Hindi mo lang i-apply yung pagiging mabuti pagka mabuti yung kausap mo. Kahit hindi maayos ang kausap mo, i-apply mo rin yung Word of God. Amen. Kung tayo po ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos, ay makikita po natin na applicable talaga yung salita ng Diyos sa panahon na tayo ay emotionally na hindi maayos. Kaya bago tumugon sa alitan, pakinggan muna natin ang sinasabi ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga Di ba, amen? Don't respond to conflict until you have listened to God's Word. Bible says, verse 22 right there in the screen, but the Word of God came. So what does it mean? Let the Word of God rule. When God's Word rules our hearts, our emotion no longer rule our decision. Kaya maraming mga Kristiyano nabubuhay sa emosyon. Meron tayo emosyon talaga. Meron yan mga kapatid. Pag may naririnig kang hindi maganda, may mga nagagawang hindi maganda, nandyan ang emosyon. Pero salamat nga na pinapaalalahanan tayo ng Diyos na pag dumating na yung emosyon, balik lang tayo sa salita ng Diyos. Masarap balikan ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Masarap matuto sa salita ng Diyos. I encourage you, church. Let's go back, and let the Word of God rule our hearts. All right? Don't respond to conflict until you have listened to God's Word. Because many broken relationships could have been restored, if people had paused to ask, what does God says? Madaling salita, maraming relasyon ang nasasalba. Maraming relasyon ng ama at anak, asawa ng lalaki at asawang babae ang nasasalba. Mga kapatid, nasaan kung unang tinatanong natin ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Amen. Narinig po ba kayo? Amen? Kaya laging gagawin niyo yun. Okay, so pagka nagkakaroon na ng kalma lang muna tayo. Okay, sige. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Sige, hindi ka nakikinig sa boses ko. Okay, alright, naintindihan kita dyan.
hindi rin ako nakikinig sa boses mo. So, balik ngayon tayo sa boses ng Diyos. Di ba maganda yon? Amen? Amen. How we apply the Word of God that rules in our decisions, before emotion do. For example, if you have arguments, always ask, what does God say? Amen. Because many broken relationships could have been restored if people had paused to ask, what did God say? And a developed, matured believer, does not just react impulsively, but responds biblically. Amen. Yan eh. So ikaw, Brother Jobs, paano mo nahahandle ngayon? No? 'Di ba ang lumalago na sa pananampalataya niyo mga Kristiyano na hindi padalos-dalos kundi sumusunod muna kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. Amen. Oo. 'Di ba, Brother Job? So yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamaganda. If we really develop our faith to God, a mature believer does not react impulsively, but responds biblically. Amen. The broken relationship could have been restored if people had paused and have a willingness to ask the Lord what that God says or what He can say to our situation. May mga ganun tayong buhay, mga kapatid. Ikaw, Brother Jobs, ano bang na-experience mo dyan? May emosyon din tayo minsan tama ba? Amen. Ako, naranasan ko. Ewan ko dala sa'yo, Brother Jobs. Naranasan mo rin siguro yun. Oo, Pastor. Totoo yan. Recently, actually, I have, I shared this last time to our brethren that I have member of the family that did something na hindi ko nagustuhan. Talagang emotional talaga ako na Wow. I was really emotional. I was already typing in the messenger message to that person. Ang haba. Talagang emotional talaga yung mga Gusto mo sabihin, sabihin ko eh. Wow. As in talaga pagka magiging talagang away, as in talagang division ng mangyayari. But salamat sa Word of God. Amen. Salamat sa Holy Spirit na nagko-convict sa akin. They convict me na that's not my way. That's not the way of God. That's not the way Yep. of the Word of God. So, bumalik po ako dun. Bumalik ako sa Word of God. And instead of salita ko po yung message ko sa kanya, salita po ng Diyos yung message ko sa kanya. Wow. Not only it rebuke the other person, it rebuke myself. Wow. It Praise rebuke the evil spirit as well, of course. Na nakita mo doon, ang bigat talaga, sa totoo lang, pag emotional ka, ang hirap mag-pray, ang hirap magbasa ng Bible. Yun ang katotoo. Totoo yun, talagang ang hirap, parang gusto mo, sundin mo. You want to do whatever you feel. Gusto mong ano na sa puso mo, abundance of the heart, the mouth speaketh. But hindi dapat, hindi yung abundance of my heart is not my emotion, but the Word of God. So bumalik ako doon sayang naman yung tinapos ko sa Bible School by the grace of God. Kung hindi ko apply dito, sayang naman yung pakikinig ko sa mga dami ng Word of God na pakikinig ko sa ating pastor, sa mga preaching niya. This is the time na sometimes God allow it to develop our faith, to develop kung saan na po tayo yung maturity natin, kung saan na po natin pwedeng may apply yung salita ng Diyos. Minsan pag emotional tayo, sa dami nating na-memorize ng Bible verses, hindi natin ma-apply. Totoo nun, kailangan talaga natin ng obedience to the Word of God. Makita natin dito sa sinasabi ng when the Word of God came, Amen. may option si Rehoboam to disobey or to obey. Pag ganun din po sa ating buhay, na minsan alam na natin yung Word of God, minsan kinukonsider pa natin, we still consider to disobey the Word of God. Of course, what do we expect? Is it blessing? Of course, what happened, the result, if you disobey the Word of God, as in the book of Deuteronomy, na curse talaga yung mangyayari. Talagang, hindi talaga blessing yung marireceive natin. Correct. But we allow the Word of God take in control, as the Bible said, na when we pray, let God rule in your life.
sabi ng Bible na let His plan to be His plan. Let Amen. God to be your King. Sabi ng Bible na when we pray, Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come. Ikaw po ang maghari sa aking buhay, Yeah. sa aking family, upang ang mangyayari, ano na nararanasan ng langit ay mararanasan natin. Amen. Ganun din po yung sa buhay ko na kung hindi ko po sinunod yung salita, of course, I pray, I ask the power of God, Lord, nanghihina po ako ngayon. Nanghihina ako ngayon emotionally, mentally, spiritually, Lord, I'm weak. That's the time na i-ask mo yung Panginoon, Lord, please, empower me for the Word of God. As sabi nga ng Bible po ay, for the Word of God is quick and powerful. Last 2 weeks ago, I proved myself that the Word of God was truly powerful because it helps me to guide me, to discern, to help guide my thoughts. Ano pong tama ko pong gagawin na ipamuhay po ang salita ng Diyos. That time, no, sabi ko nga po kanina na hindi po lamang yung tao yung nababago ng salita ng Diyos, ako mismo ay na-rebuke ng salita ng Diyos. O nga, no. Salamat, Lord. Binura ko po yung very emotional message, but instead I sent the Word of God. Yep. And praise God for that, na ako po ay napaalalahanan ng Panginoon, guide me in the right way, the right path. Kasi sabi nga ng Bible your word is the lamp to my feet. Minsan tayo po ay namumuhay sa madilim, we are walk in darkness, but because of the light, because of the Lord Jesus Christ, He guide us makita. Ang hirap pag mag-drive, pastor, ng mahaba sa going to 12 hours drive without spotlight, without light. Correct. Talagang bangga talaga eh. But the Word of God is the lamp to our feet. At salamat po sa Panginoon na po tayo ay pag na-apply natin yung salita ng Diyos, talagang i-guide tayo sa right path. At yung emosyon talaga natin, talagang tatapyasin niya talaga, tatanggalin niya talaga dahil sa pagiging powerful ng Word of God. Ang emosyon, minsan, doon nakaabang ang diablo. Doon nakaabang na parang roaring lion. Ay, ayan na, siya ay emotional na, attack na. But salamat sa Panginoon, sabi nga ng preaching ni Pastor last Thursday, use the armor of God. Be strong in the Lord, which is the Word of God, is our weapon. Praise and God. our armor of God. Not only that, nasabi ng Diyos na suot mo lang yung helmet, suot mo lang yung breastplate. Sabi diyan, full armor of God, which is the Word of God. Amen. Kasi hindi po basta-basta yung kalaban natin, kundi talagang mas malakas kumpara sa atin. At May salamat mga po sa ilonggo Panginoon. Bilongguhin mo, bro. Ilonggo. Ilongguhin mo. May mga ilonggo tayo. Dito sila, Brother Rick at Sir Senny. Ilonggo man, ha? Ay, mayong aga. Mayong aga man. Salamat sa Ginoo. Ang Mag-speaking hirap of yata. tongues ka muna. Salamat sa Ginoo sa iyang Sa iyang, ha? sa iyang salita, sa iyang mga hambalanon sa halin sa yan. Biblia. Yung, Ginakay ogid ang aton nga tagipusoon. Yes, Wow, lalim nun lalim. Paano mo i-translate pala, Brother Jobs, yung let the Word of God rule your decision before your emotion do. Paano yun? Sige, try natin, Pastor. Try mo. Kasi kahapon may nagtatanong sa akin about speaking of tongues. Opo. Attendees ito eh. So, galing kasi sa charismatic. Pinaliwanag ko yung speaking of tongues. Ang speaking of tongues according to the Word of God is another language. Especially, yung language na uunawaan. Hindi yan yung hindi nauunawaan. Brad, mag-speaking of tongues ka na. Kasi mamaya, may mga ilonggo dyan, no? Di ba? Minsan ginagamit din ng Panginoon yung pagiging ilonggo mo eh. Let the Word of God rule your decision before emotion do. Paano mo may ilonggo yan? Sige po, try natin, Pastor. Tagal-tagal ko na po nakapagsalita ng ilang mga. Nahihirapan si Brother Jobs. Ay, sa mga mayong aga luwat sa mga Ilonggo, Ligayno na ng mga Ligayno utod, yan. utod kapatiran yan. Yan. Utod, sa Ilonggo ay pabayaan naton ang hambal sang Ginoo Yun. nga hirap pa
control, magkontrol sa aton nga tagipusoon at hindi dapat ang aton nga emosyon ang mag dictate kundi ang hambal sang Ginoo gid ang aton nga i gamiton. Yun na yan. Ayos na yun. Salamat sa Panginoon, ano, na may ganito tayo. Salamat Manggid po sa inyo ladyaan, ha, mga Ilonggo. We try our best to, pipipilit kami, pero para lang may translate, ano. Yun nga po yun, mga kapatid, ano. Kaya, alam nyo, napakaganda no? Napakaganda. Minsan, gusto natin baguhin muna yung iba, pero mga kapatid, pagpabago muna tayo sa salita ng Diyos. You cannot change your family until God changes you. Amen. That's right. That's why transformation begins with surrender. Surrender and allow the Word of God rule your decisions. Because you cannot strengthen your ministry also until God strengthen your character. That's what I learned. Lots of advices from our pastor, senior pastor, Pastor Lorena. You cannot strengthen your ministry until God strengthen your character. So in what we learn here, also you cannot change your family until God changes you. So you cannot influence others for Christ, brothers and sisters, if you refuse to be transformed, by Christ. And as a Bible yun, Romans chapter 12, be transformed. Amen. Renew, di ba? Renew nga transform Right. Renew. So bago buhay, magkakaroon talaga ng transformation. Kaya I believe real change begins when we allow the Word of God to rule our life. Yun lang yun. Hindi kasi natin mababago ang family natin kung hanggat hindi mo muna binabago ng Diyos yung buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Minsan, ang hiling natin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako. Okay, tutulungan. Sige, nandyan na, tutulungan Diyos. Ngayon, hindi natin napapansin, ang unang tulong niya, yung malaman mo muna yung kanyang salita. Kasi yung salita nga po, ang maggagabay sa atin, kung ano po yung magandang tulong na kailangan natin. Kasi minsan nanghihingi tayo, Brad, sa Diyos ng tulong na ayon sa ating pangunawa. Yung tulong na ayon sa ating nakikita lamang. Pero meron tayong kailangan sometimes na ang Diyos lang ang nakakaalam. Merong tayong pangangailangan na ang Diyos lang ang nakakaalam niyan, mga kapatid. So it is important to understand that sometimes the reason the Word of God came to Rehoboam because he thought that the problem is physical problem only. That's what he thought. Why he gathered a 180,000 army, but God knew the deeper problem. In the same way, brethren, sometimes we ask God to help us, but the God knows what we really need. Amen. That's why if we want to ask God for help, the Word of God is the very help of God. Amen. Because if we learn that the Word of God rule our life, rule our hearts, rule our decision, before emotion do, the Word of God will guide us. Amen. The Word of God will guide us in the path of life. The Word of God will guide us, brothers and sisters, in the will of God, in the plan of God in life. Di ba? So, wala tayo rito. Paulit-ulit lang ito. Bakit? Kumakain ka nga ng paulit-ulit na bulalo paulit-ulit na adobo Ganon din ang salita ng Diyos. Sabi nga dyan ni Brother Samuel, sabi niya dyan, hindi nakakasawang makinig ng salita. Wow, praise God, Brad. Yan ang tunay na lumalago. Hindi na nagsasawa. Kundi mayroong tinatawag na pagkagutom at pagkauhaw. Amen. Salamat dyan sa Panginoon na meron tayong ganyan na paglago. Kaya, ito yung bago ang family natin. Hanggat hindi muna tayo baguhin ng Diyos bilang tayo. Tatandaan po natin yan. Kaya makikita po natin dito, and the Word of God came, and the Bible says, speak to Rehoboam. Especially to Rehoboam talaga Sa hari talaga, Brad,
Kaya nga, you cannot influence others for Christ if you refuse, like what I said, to be transformed by Christ. You know, Jesus Christ said, sanctify thyself through the Word of God, through the Amen. Word of truth. Kaya nga, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula yan na i-allow ang salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. That's why, tatandaan natin na ang salita rin ng Diyos ay hinantulad sa salamin. Do you know that God's Word is mirror? If you have time, read James chapter 1, verse 23 to 25. Yeah. It purposes not just to show us the fault of others, but to reveal what needs to change it as. Kaya nga ang salita ng Diyos ay hinantulad sa salamin. Kapag tumingin ka sa salamin at nakita mong marumi ang iyong muka, hindi mo lilinisin ang salamin o inuhugasan mo ang mukha ng iba, kundi uhugasan mo yung sarili mo. Ganon din ang salita ng Diyos ay parang hinalimbawa sa salamin. Pinakikita nito muna yung pagkukulang, pagkakamali, kasalanan natin bago natin linisin. Ipinakikita dito na hindi ang kasalanan ng iba, kundi ang dapat baguhin sa ating sarili po. Yan ang napakaganda mo. Kaya salamat na natutunan natin na i-allow yung salita ng Diyos. Yun lang yung pinakamaganda nating makuha ngayong umaga. No? Huwag magsawa. Laging alalahanin. Kapag mayroon tayong hindi pagkakasundo, balik lang tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Balik lang. Wala namang mawawala. May madadagdag pa. So, yeah, a mature believer does not react impulsively, but, responds biblically. That's what I learned. No? Kaya ang mature na lumalago na sa pananampalataya ay hindi yan padalos-dalos, kundi lagi niya sasabihin, ano ba ang nasasabi? Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya salamat tayo mga kapatid. Kaya nga, before you ask to change your family, your circumstances, pray this simple. Lord, begin your work in me. Yan. Bago mo hilingin na sa Diyos na baguhin ang iyong pamilya o ng sitwasyon mo, ang panalangin po muna natin, Panginoon, simulan mo ang iyong gawain sa atin. And you know, brothers and sisters, when God changed one heart, He often begins changing an entire thing. Amen? Amen. When God changes one heart, He often begins changing an entire home, and even next generation. That's why we praise God for the Word of God. So Amen. ngayong umaga, pinapaalala lang po natin dito yung importansya ng salita. No? Sometimes, paulit-ulit na nga eh. Alam ko, meron din nagsasawa na yan lang ba, laging topic nyo. Pero ang tanong, yung sa maraming paulit-ulit, ano na doon ang in-apply mo? Amen? Minsan sabi natin, paulit-ulit na lang yan, nakakasawa pakinggan yan. Okay, naintindihan kita dyan. Ayaw mo ng paulit-ulit. Pero ito naman ang tanong, sa maraming sinabi, sa maraming paulit-ulit ng paliwanag mula sa salita ng Diyos, ano na po yung in-apply natin? Pero magandang katanungan ngayong umaga, mga kapatid. Oh, sorry. So, minsan kasi, nagtinatanong lang natin at tayo ay, ilan mo na, go-worry tayo, pero, mga kapatid, ano na in-apply natin? Gusto natin gumalaw ang Diyos, pero hindi pa talaga natin ina-apply yung naririnig natin. Subukan natin i-apply, mga kapatid, ay makikita ninyo. Kaya nagpapasalamat ako ngayong umaga, yung lagi kayo nandito, yan ay patunay na pinapamuhay nyo yung naririnig mo. Of course, di naman kayo join dito kung hindi nyo na-apply. Kung mataas ang tingin nyo sa sarili nyo na wala kailangan yan. Matagal na akong Kristiyano at malago na ako, mga kapatid. Sa gawain ng Panginoon ay hindi maganda tumagal tayo na lumalago. Kasi sabi ng Biblia, may nauuna na nahuhuli. Alam niyo po ba yun? So, hindi ibig sabihin tumatagal ka, malago ka.
maganda, tumatagal ka ng matapat ka sa salita ng Diyos, tumatagal ka ng lumalago. You know? Yung mga puno na kahit 50 years old na, 100 years na puno, nagbubunga pa rin. Yun yung mga kapatid. Salamat sa Panginoon na posibleng mangyari ito sa atin. Kaya nga napakaganda na makonect lang tayo doon sa salita ng Diyos. Minsan, marami tayong connection sa mga gadget natin, di ba? Gadget natin, pagka walang wifi, ang bilis pumindot. Di ba? Pipindutin natin yung wifi natin. Di ba? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? When we say, let the Word of God rule your decision before emotion do, just like your gadget, if you see your gadget is not connected to internet, what you going to do? Immediately, you just tap it and then connect it. Why the Word of God? Why it's hard for us to connect ourselves to the Word of God? But the Word of God is our weapon. Amen? Amen. That's our weapon against the devil. You know, that's our weapon to overcome pride, to overcome lustly desires, to overcome the lust of the eyes and lust of the flesh. Only the Word of God. You know, Amen. I've been there that I was victim by rejecting the Word of God. But I learned that I need to go back to the Word of God. And only the Word of God, brethren, only the Word of God. If you want connection to the Lord, only the Word of God. That's why what Jesus said in John chapter 15, abide in me, and my words abide in you. So sometimes, it is important. If you want to connect with the Lord Jesus Christ, real joy, if you want to connect with the agape love of the Lord Jesus Christ, if you want to connect in the real peace of the Lord Jesus Christ and wisdom of the Lord Jesus Christ, let the Word of God, Amen. rule your hearts. Let the Word of God rule your decisions. Let the Word of God rule your entire life. For example, when the Word of God says, be not drunk with wine and be filled with the Holy Spirit, don't compromise. That's the Word of God, eh. Diba? The Word of God says, be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Diba? Utos ng Diyos yan, eh. Pag tayo ay nabiktima ng alak, pag tayo uminom ng alak, mga kapatid, ano ba ang salita ng Diyos? Alam niya na yung mga susunod na panahon, eh. Na yung kala natin, hindi naman tayo sobrang mabisyong alak, tumitikim-tikim lang naman tayo. Mga kapatid, yung tikim na yan, dadaling ka niyan sa addiction. Amen. Oh yeah. Kaya akala natin, yun lamang yung cause ng problema. Hindi. Minsan, doon pa tayo. Mas yung espiritu ng alak ang nagkokontrol na sa ating desisyon. Di po ba? Kaya papasalamat ako sa biyaya ng Diyos ay tinulungan tayo ng salita ng Diyos na baguhin yan. Alam niyo po ba yun? Kaya kung gusto natin makakonek sa Panginoon, madali lang. I-allow natin yung salita niya. Sabi natin, alam ko na yan, matagal na ako Kristyano. Okay, matagal ka na. Ano nang in-apply mo? Okay, kung may na-apply tayo, so anong magiging resulta niyan? Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, ask what you will. Amen. Amen. Oh, di ba ang ganda? Yung Diyos na ang nagbigay ng salita niya. Tapos pag sinunod mo yung salita niya, pwede ka pang humingi. Ay ba'y napakabuti na ng Diyos sa atin. Imagine Jesus said, abide in my words. Alright? If you abide in me, you abide in my words. And if you abide in my words, I want to give you the opportunity to ask. Amen. Ask what you desire. Ask what your extras. Di ba we want extras? Amen. Di ba? Gusto natin ng extra. Oh, of course, God already provided shelter, food, clothing. But how about extras? God will give us extras if we learn to abide His Word.
Because if we learn to abide His Word, God gave us opportunity. Brethren, God gave us door opportunity. Now, ask what you will. Ask what you desire. Amen. And for sure, when God promised that, He will fulfill that. Amen? Amen. Kaya yun ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Pagka nag-rule na yung salita ng Diyos sa buhay ko at nag-abide na ako sa Panginoon, of course, ibig sabihin lang ng Brother Jobs, nandun na ako, mas nangingibabaw na yung salita ng Diyos. Kaya, inaaprubahan na ako ng Diyos na, sige, ano ba yung desire mo? Bakit? Alam niyo po ba, pag natuto tayo sa salita ng Diyos, mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Amen. Tingnan nyo, anong sabi ng Biblia pagdating sa pera? Mainit tayo mag-check ng pera, pero mga kapatid, hindi naman tayo mapagkatiwalaan ng Diyos sa pera. Correct. Simpleng bagay at maliit na pagpapala ng Diyos na pera, pero hindi tayo mapagkatiwalaan. Kaya nga ako, Brad, sabi ko nga sa mga members natin dito, alam nyo ba, hindi nyo alam kung paano namin, kung paano personally namin, Crizel, no? Kung paano namin tinuruan kami sa salita ng Diyos na mapagkatiwalaan ng Diyos. Kaya nga nagtataka sila, meron ka ba mga fundraising? Wala kami fundraising. Natuto lang kami sumunod sa salita ng Diyos, Brother Jobs, until ang Diyos nagkaroon ng approval na mapagkakatiwalaan ko kayo. Mga kapatid, kung sa pera hindi tayo mapagkatiwalaan, sa ano pa bang bagay? So, pagka ang salita ng Diyos na ay nangunguna na sa ating buhay at naipapamuhay natin yun, magbubukas ang Diyos ng oportunidad, okay, mapagkakatiwalaan kita. Kasi sinunod mo na yung salita ng Diyos. Hello, either, amen? Amen. Kaya iba, mga Brother Jobs, jumujoy na lang, pagpatapos na, nandun na lumalabas yung truth eh. Sabi ng mga brothers, mamaya na tayo jumoy na kasi mamaya pa sasabihin ni Pastor yung preacher din yun yung truth eh. Pero, mga kapatid, kaya namin ibinigay muna yung halimbawa, tinan nyo binigay natin introduction, binigay natin yung mga personal nating experience, Brother Jobs. Ngayon, nandito na tayo sa binibigay na nating aplikasyon. Sabi natin, Panginoon, alright, bigyan mo ko ng ganito. Okay. Tanong, in-apply mo na ba yung Biblia? Yung tinuturo na ng salita ng Diyos? So, hindi mo pa in-apply. So, how in the Word, you ask God, Lord, trust me. But you don't trust the Word of God. Yeah. See, so if you trust the Word of God, if you abide in me and my words abide in you, ask what you will, ask what you desire, and he shall have this. You shall receive that one. Like what we said, brothers and sisters, when yesterday I preached about one touch of Jesus can change your life, because when the woman have issues 12 years in pain, 12 years in loneliness, 12 years in disappointment, when he learned and she believed, brethren, what the Bible says, she believed before she received. Brethren, my question, do you really believe what the Word of God says? Amen. Amen. Let's believe what the Word of God says. Let's learn to abide in the Word of God. Let's learn to obey the Word of God. And the Word of God will show you and guide you. And the Word of God will approve you. And when the Word of God approve you, He will give you door opportunity so that He can trust you. Brothers and sisters, listen to this. If you truly, we say, we trust the Lord, let the Word of God rules our visions before emotion do. Kung sinasabi natin na ang salita ng Diyos ay pinagkakatiwala natin, okay, i-rule natin. I-pa-rule natin. Amen. Yung ating sarili mula sa salita ng Diyos. Yun ang kagandahan eh. Sabi ng Panginoon, kung totoong connected ka sa akin, connected ka sa salita ko. At kung totoong connected ka sa salita ko, hindi ka pagkukulangin. Amen. Connected ka rin sa bangin. Amen. Amen. Yun ang nagbibigay ng yung branch, tayo yun. Diba? Remember, we are the branch. Alright? And Jesus Christ is the vine.
And if you abide in the vine, you will, bear much fruit because we are connected to the vine. The same, brethren. If we are connected to the Word of God and we allow the Word of the Lord Jesus Christ rule our decisions before emotions do, it produces. And like what I said, there are more valuable than physical and material blessing. And that's real peace. That's real joy. That's agapeo love. And real wisdom comes from Him. Amen. Pag meron kang ganun, may wisdom ka, may real peace ka, may real joy ka, meron kang real peace, real joy, real love, Amen. brethren, everything is alright. Magiging maayos. Ano man ang, kunyari, pagpalain ka sa material, hindi ka basta magmamalaki kasi meron kang kapayapaan eh. Mm. Kung wala kang masyado material, hindi ka naman maiinggit kasi may wisdom ka, may contentment ka. Yan ang nagagawa po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya alam niyo, mga kapatid, salamat na meron tayo na pag-uusapan. So ngayong umaga, gusto ko lamang po kayo encourage. Let the Word of God, let the Word of the Lord, like the Bible says, and the Word of God came to Rehoboam speaking, He shall not go up nor fight against your brethren. Let my word rule you, Rehoboam. Let my word rule your decision, Rehoboam, before emotion do. Brethren, Amen. to be honest with you, God opened the door. The Bible says, if ye abide in me and His word abide in us, ask what you will. All right. So I hope nagbigay sa atin ito ng alala. All right. Last word, Brother Jobs. No? Last word. Amen po, thank you, Pastor. Tayo po ay na-bless muli sa salita ng Diyos. And of course, lahat po tayo ay alam na natin, sa atin, most of us here know about the Word of God, wants to hear the Word of God. The best thing we can do is, as the Bible said in James 1, chapter 1, verse 22, we not only be hearers of the Word, but also be doers of the Word. So, lagi natin ipamuhay ang salita ng Diyos. The best counsel for me, for us, I think, the best counsel na kailangan nating gawin, kailangan nating pakinggan is the Word of God. Opo. Not only not hear, not only sa pakikinig, apply po natin. Apply po natin. At of course, pray for each one of us, sa family members natin, na ganoon po, sa lahat po tayo ay iba-iba po tayo ng paglago. All of us are different level of maturity, but the best thing is to pray for one another na po tayo ay lahat ay maipamuhay po ang salita ng Diyos. Let the Word of God come into our life, not only hearing, but also be a doer of the Word of God. Yan na po. All right. And I hope we are reminded again and let the Word of God rules our decision before emotion. Amen. Amen. And again and again, because when we learn to abide the Word of God, God opened the door opportunity that He can trust you. Amen. All right. So let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for the morning. Yes. Thank you for reminding us, and thank you for each everyone here, oh God, that have willingness to learn from your word. Amen. Father, please convince, and comfort us. Guide us in all truth. Guide us in your words. Father, bless this week as we follow your word this week. Yes, Lord. I know, oh God, that there's a lot of hindrances, but thank you that you teach us how to overcome hindrances, how to fight temptation, Amen. how to not be emotional or impulsive in our emotion rather than to respond biblically. Thank you for teaching us that
We're not always being impulsively, but we learn to respond biblically. Thank you for what we learn here, and thank you for what you have done. Yes. And I pray tomorrow about one of men of God that refuse and reject your word. And yun lang po, pagka na-reject namin ang salita ninyo, hindi po ito magkakaroon ng magandang benepisyo sa buhay namin. Pero kung kami po ay natuto magtiwala at sumunod at pinahintulutan ng inyong salita sa puso namin, maayos po namin ang aming buhay, ganon din ang mga nakapaligid sa amin. Yes. Thank you, Lord, for using your people this morning. Thank you for what you have done, Father. Bless your people, wherever they are, and provide their needs, and preserve their lives, and protect us, Lord. And those don't have food, give them food to eat this morning. Not only physical food, but spiritual food. Those people that Yes, sir. still in bed of sickness, I pray to heal them, oh God. I pray, Lord, for your touch, and I pray, Lord, for your healing, fast healing recovery from Jojo Eugenio, Yes. and use your church to be channel of blessing, not only financially, but spiritually. Pray, Lord, for all our brothers and sisters that working right now, give them extra strength, keep them away from harm and danger. We honor you, O God, we glorify your name, and we magnify your words. And we promise we bring back the glory, for thou art worthy to receive. Amen. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Alrighty. Thank you very much, church. And I hope we are commanded that meron tayong pagkain ngayong umagang spiritual. Alright. Salamat po dyan. Bati na lang natin yung mga nag-thank you. Maganda. Salamat din po sa inyo, Nanay Elsa, Ma'am Amen. Norby, Nanay Barong Elsa. His, Normie. Tama ba? Barang His, yeah. Nanay Helen, Amen. good morning. Sister Onlet, thank you. And Brother Jimboy, thank you, Brad. Sister Bona, salamat po. At Brother Mac, thank you din. To my wife, lovely wife, good morning. Brother John Burr, good morning sa iyo, Brad. Si Sister Girly, Malasa, good morning po sa inyo. Salamat po sa pag-join. At good morning kay Zachary, no? Hi, Zachary. Alright, Zachary, say goodbye ka na rito. Yan ang gusto ni Zachary, goodbye. Alright, thank you, Bar Church. Tinan mo, galing, talaga. Ano sabihin mo, Zachary? Yun na. Wala na, okay. Okay, thank you, Brother Joshua and Bella. God bless you all. And see you tomorrow for another episode here in New Maneuver Morning, developing a strong faith to God. All right, enjoy and don't be depressed. God bless you. Okay? Amen. Amen. I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. And I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. Now some folks say they can't make it through the day without a little something to help them on their way. Friend, let me tell you about Jesus, God's gift to me. He lifted my load and he saved my soul. Now I'm born again. Now I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. Whoa, and I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. I don't have a lot of money or things to call my own, but I'm laying my treasures in a
the things that money can buy. But my friend, you see, I would still be the richest man alive. 'Cause I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. And I don't need love, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed. And I'm living on love. I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time.